talagang alam natin talaga na naandun ng Holy Spirit sa kanyang buhay at ramdam na ramdam po natin pag naandito yung presensya niya. Yun po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Ariel. Magandang gabi sa inyong lahat. At sa presensya ni Lord, eto na naman tayo. Nagpapasalamat ako at gawa ng unang-una, wala na. Talagang tuloy na at na-dispatch na ako kahapon. So, mamimiss ko na naman kayong lahat. At gawa ng sa Saturday, 8:55 ang flight ko. Diretso ako inilayo ako at gawa ng medyo magulo ang Middle East. So, inikot ako papunta ako ng France bago pupunta ako ng Glasgow sa UK hanggang sa ma-reach ko yung barko. So, nagpapasalamat ako kay Lord at gawa ng siyempre sa edad ko 60 na sa September. Sayang at wala ako dito. No? Hindi sana maganda celebration, no? Pero nagpapasalamat ako kay Lord at gawa ng eto nga sa age ko na darating sa September, binibigyan niya pa rin ako ng kalakasan. Dahil unang-una, minsan nakikita ko yung level pa lang ng 50 ng mga kaklasmate ko. Parang sa age nila 70 na eh. Pero sa kabutihan ni Lord, parang bata pa rin ako, di ba? Pero 60 na. Pero talagang thanks kay Lord at gawa ng sa kabutihan ni Lord, malakas pa rin. Tapos may trabaho pa rin. Pero yung iba hindi na umagwanta sa trabaho sa edad na 60. So kaya nagpapasalamat ako kay Lord. At papasalamat ko kay Lord na ito nga tayo na andito sa araw ng Miyerkules or Sunday, nagagawa natin yung obligasyon natin at sana dumami pa, no? At lumawak pa ang ating miyembro at nagpapasalamat ako kay Lord na ayun sa aking buong pamilya at sa inyong buong ring pamilya na andito tayo sama-sama. Yan lang ang aking masasabi. Ayun, sabi nga age is just a number, Kuya Ariel. At mapalad po kayo kasi at the age of, sabi nyo nga, September, magbe-birthday kayo. Wala man po kayo dito, pero syempre po, lagi kayong nasa puso ng bawat isa sa amin. At sabi nga, kaya po may purpose ang Panginoon talaga. Imagine, magsi-60 na po kayo, pero binibigyan pa kayo ni Lord ng lakas para makapagtrabaho. Kasi bakit? May purpose. Kaya po kayo ay dinadala pa ni Lord doon. Kasi po, doon kayo paggagamitan ng Panginoon. Ayun po. At ang susunod po ay, yun po, Sister Cecil. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, pagpapasalamat ko lang po yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng tatay ko. Ano po. Last month po kasi ay, dinala ko po kasi siya sa doktor kasi nga po ay, hindi ko alam kung na-share ko yon dito. Pero, nalalambot po siya. Yun yung mga sintomas niya, uhaw na. So, in short po, ang taas po ng sugar niya. So, nasa 400. Nung nag-laboratory po kami, nasa 400 mahigit. So, ina-advise po ng doktor ay, mag-insulin, tapos i-combine po siya. So, umayaw po siya, ayaw niya daw po ng ganon. So, sabi niya, maggamot na lang daw po. So, pumayag naman yung doktor. So, yun nga po, isang inano ng doktor, dahil sa sobrang taas ng mga laboratory niya, pati yung kreya niya mataas. So, in-advise niya na mag-ano po siya, ultrasound. So, nung pina-ultrasound ko po siya, so, may mga result po. Yung iba po kasi hindi ko maintindihan kasi masyadong malalim yung medical term na ginagamit doon.
hanggang sa nakalimutan ko na po pala na kailangan ko ipabasa sa doktor. So kanina ko lang po na ipabasa. So mag-iisang buwan na po pala yung nakalipas. So kanina po nung nabasa po ng doktor, bago po kami pumunta doon, nagpe-pray ako. Kasi parang ang pagkakaintindi ko doon, kailangang operahan yung tatay ko, mag-undergo ng surgery. Parang ganun. Tapos may nakita sa kanya, 4 na cyst sa kanyang kidney. Hindi ko po alam kung left or right yon. Tapos may kidney stone, tapos may prostate. Yun po. So bago po ako pumunta kanina doon sa magbabasa po doon sa doktor, Lord, wag mo naman po ipahintulot na sana ay maoperahan kasi babalik na naman po siya sa umpisa at mahihirapan po siya. So ako po yung nininervyos, ewan ko po kung ano yung pakiramdam ng tatay ko, pero ako yung nininervyos. Pero sabi ko nga, Lord, tanggalin mo yung kaba ko, yung takot ko, at pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat. So kagabi, kanina, nagpray naman po ako. So nung pumunta nga po kami kanina, natuwa naman po ako sa sinabi ng doktor. So napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi niya, yung daw pong 4 na cyst na nakita sa kidney ng tatay ko, i-disregard ko po daw yun, wala daw po yun kasi hereditary daw po yun. So maaring namamana lang yun. So doon po daw kami mag-concentrate sa kidney stone ng tatay ko kasi nga dahil daw po sa sobrang taas ng kanyang sugar, maring yun po yung naging epekto. So doon po kami magpo-focus. So isa lang po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na talagang pagka pinagkatiwala mo sa kanya yung mga ganung bagay ay ang lahat ng bagay ay kontrolado niya. So yung takot, yung kaba, pinalitan niya ng pag-asa at yun nga po nung nakasakay na kami kanina doon sa tricycle. Sabi ko, Lord, salamat dahil hindi po siya ma-ooperahan base doon sa pagkakaintindi ko doon sa result ng ultrasound. So yun po, marami lang pong gamot na ibibigay sa kanya pero sa Diyos pa rin po yung papurit pasasalamat. So sana, ang pinagpe-pray ko lang po ay talagang makisa ang tatay ko, no? Kasi medyo matigas ang ulo, no? Kung ano yung mga bawal talaga, minsan yun ang ginagawa niya. At sana medyo mag-ano siya doon sa kanyang sigarilyo. Hindi nga po pinagbawal ng doktor kasi wag daw pong tanggalin kasi iba daw yung magiging rebound no? Unti-unti. Pero siya po ay parang nakakaisang kahapo siya sa isang araw, ngayon kalahati. So yun na lang po pinagpe-pray ko na sana ay mabawasan unti-unti yung mga bisyo niya at makaisa siya sa amin para sa tuluyan niyang pagaling. So sa Diyos po ang papurit pasasalamat. So, yun po, hinihiling po sa bawat isa na, ayun po, ipanalangin natin yung father ni Sister Cecil na minsan may mga bagay kasi na nangyayari sa ating buhay na kailangan pang dumaan ng ganon bago pa tayo, kumbaga, mamulat o mabigyan ng disiplina. Pero alam natin na God will make a way naman talaga. At dahil nga sa mga prayer, talaga makikita natin kung paano si Lord ay kumikilos sa buhay natin. Ayun po. At ang pangatlo po ay tawagin po natin ang ating kapatid at palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Odi. Natawag po pala ako. Ayun, salamat po sa Lord sa natapos po na 3rd year. Ayun po. Medyo magulo pa po, pero mag-4th year na ako. May summer po kasi kami ngayon, so parang hindi pa rin ako 4th year. Pero salamat sa Lord kasi struggle po talaga yung pag-aaral ngayon. Talagang bumagsak po ng sobra yung self-esteem ko, yung yung kalooban, parang ganon, sa loob-loob bumagsak kasi nga ang daming failure, ang daming bagsak na exam na hindi ko po na-experience before. Tapos syempre, parang ano po ako na kaya ko ba to? Nandito ba talaga ako sa tamang course? Pero salamat sa Lord kasi kahit hindi kasing taas nung grade ko from mga previous sem, ayun, lumabas na po yung mga grades namin. Isa na lang inihintay. And praise God po kasi okay pa rin naman siya, sumasabit pa rin naman siya. And salamat sa Lord sa protection, sa halos nagdaang 3 taon po na pagbabiyahe ko paindang, marami po talagang aksidente na nangyayari. And alam niyo po yun, kung wala talaga ang Panginoon, maybe isa ako sa mga na-aksidente, sa mga jeep. May time pa na yung mga classmate ko yung na-aksidente, so imagine niyo na lang po kung nandun ako. Pero salamat talaga sa protection ng Panginoon, sa wisdom and knowledge, and dun sa kapahingahan kasi nakakapagod po talaga. Parang
naririnig ko nga po lagi dati kay Ate Jamie dati na uwing-uwi daw po siya dati nung college siya. And ayun, na-experience ko po siya ngayon. Uwing-uwi talaga ako lagi. Parang gusto ko na lang mahiga sa higaan. And ayun, salamat din po sa Lord kasi nakapag-bakasyon po kami ng saglit na matagal pong naurong dahil sa schedule ko. At ayun, salamat sa Lord sa traveling mercy, sa safety po, and sa provision na binigay ng Panginoon. Tapos maulan po kasi, nag-commute lang kami. Salamat sa Panginoon kasi ligtas po kami nakauwi. Ayun lang po. Papuri po sa Panginoon. So, wisdom and protection comes from God. So, alam naman ng Panginoon yung desire ng puso natin at alam natin na ibibigay niya at the right time. Siyempre po, mga estudyante, talagang kailangan mo mag-undergo sa ganyang mga bagay para makita mo talaga yung pagkilos ng Panginoon. At ako rin po ay nagpapasalamat sa Lord. Medyo na-late ako ngayon, pero sa kabutihan ng Panginoon, sabi ko nga, kailangan ko maging maaga kasi naka-schedule ako for the first time. Tapos, nakakatuwa talaga ang Panginoon. Kumbaga talagang, pag naglaan ka ng oras para sa Kanya, ano man yung gagawin mo, iset aside mo, at ang Lord ang magbibigay ng oras talaga. Ayun po, salamat sa Lord, nakapag-conduct po sa Santol ng yung pong mga pinuntahan po ng mga missionaries natin. At yung last po na pinuntahan ko, dahil business partner ko po siya, tinuring ko na rin po siyang nanay ko. So yung salamat sa Lord kasi po nakapagpagawa po siya ng bahay at kasama rin po siya sa mga prayers ko na dumating ang time talaga na maisama ko siya dito. Talagang pinag-pray talaga before pa nung namatay yung mister niya. At yun po, dahil nga po nagpagawa ng bahay, in-encourage ko siya na ipa-dedicate yung bahay niya at marami po siya ikinuwento sa akin na syempre po bilang parang anak na rin ang turing niya sa akin. Sabi ko nga po, sa lahat ng bagay na kanyang nararanasan, may purpose ang Panginoon. At sabi ko nga po sa kanya, isuko mo, isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. May gagawin at gagawin ng Lord sa buhay mo, lalo sa family mo. Kaya po, salamat sa Lord sa ganung mga bagay, sa wisdom, na ikaw, kumbaga, kasama sa desire ng puso ko yung mga ganung bagay. At nagpapasalamat ako sa Lord doon sa business na binigay ng Lord sa akin na hindi lang para kumita ng pera, kundi para maraming mga tao ang mailapit sa Panginoon. At yun din po, yung kahapon na nagpunta po kami sa office, meron po akong isang na-invite na taga-PDI, workers bill po doon sa Santol. So yun po, nakapag-share din ako sa kanya. So sabi ko po sa kanya, in-invite ko rin siya dito or doon sa Santol kasi mas malapit siya doon. Yung pong parents niya, INC po sila. Tapos sabi ko sa kanya, nung unang na-meet ko siya, sabi ko, adi INC ka? Hindi po, Catholic po. Sabi ko, ba't hindi ka INC? Kasi po ayoko po, hindi ko po ma-feel, sabi niyang ganon. Talaga pong ayoko. Sabi ko, ano sabi ng mama mo? Okay lang po kasi ayoko po eh. Sabi ko, biglang parang alam ko may purpose ang Lord kung bakit kita na-meet. So yun po, salamat sa Lord. Sabi po niya, sige po, sasama po ako sa inyo. Yung bang ganong bagay na sa sandaling konting words lang ng Word of God na na-share mo sa Kanya, naandun agad yung sige po, yung ganong pagpayag. Kaya yun po, nagpapasalamat ako sa Lord. Sabi ko, alam ko Lord na talagang dito mo ko dinala dahil may mga tao pa na talagang kailangan mailapit sa iyo. Kaya yun po, salamat sa Lord, even sa family ko. Doon ngayon medyo maluwag ng konti kasi yung pong mga anak ko ay, kumbaga sila sa bakasyon, si Thea by September pa. So nakikita ko talaga yung preparation na ginagawa ng Panginoon sa buhay namin at sa mister ko. Sabi ko nga, yung everyday na prayer namin mag-asawa, sa lahat ng ginagawa ng Lord sa buhay namin, sa mga circumstances, so talagang lagi ko sinasabi kay Benji, God is with us. Kasi ang dami na naming napagdaanan at pinagdadaanan. Pero through God talaga, sabi ko, kung wala yung presence ng Lord sa aming buhay, maring magulo kami. Pero doon sa circumstances na pinagdadaanan namin, nakikita ko yung pagkilos ng Panginoon kung paano niya i-control ang puso ni Benji, yung pangunawa bilang anak, sa mga anak ko bilang pamilya, talagang naandun si Lord. Kaya sabi ko nga, ang hinihiling ko sa Panginoon na maisama ko si Benji kasi para mas lalo niyang ma-feel yung presence ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon na pinagdaraanan namin na andun ng Lord. Kaya yun po, palakpakan po natin ang Panginoon at ang susunod po na ating gawain ay exhortation. Tatawagin ko po si Brother Eli.
Magandang gabi po sa lahat, no? Ako'y nagugulat dahil hindi ko po alam, pero salamat sa Panginoon na tayo bilang Kristiyano, no, hindi naman bago sa atin sa pagbibigay. So, ini-encourage ko na lang po lang lahat na magbibigay tayo ng bukal sa ating kalooban at yung mga pagpapala po na binigay sa atin ng Panginoon, alam ko lahat po tayo ay pinagpapala. Kung anong mga bagay na mayroon tayo, yan po ay galing sa Panginoon. So, magbigay po tayo sa Panginoon at tayo po ay tumayo. Jesus, shattered dreams, wounded hearts, broken souls, why don't you give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy, and He will turn your sorrow into joy. Turn your sorrow into joy. Manalangin tayo. Lord, salamat sa gabing ito, Lord. Salamat, Lord, sa bawat isa na nandito, Lord. Salamat din, Panginoon, sa mga kamay na nagbigay. Nawa, Lord, ito ay magagamit sa pagpalago sa iyong bahay panambahan, Lord, lalo na sa nalalapit na pagsimula namin sa paggawa sa binyo namin sa Amaya, O God. Lord, Ikaw po ang patuloy na magpapala sa mga anak mo, Lord, na nagbigay, na lalo mo palang ibuhos ang iyong pagpapala na nanggagaling sa iyo, God. Lord, nawa po ito ay aming magamit ng maayos. Sa iyo po namin ibabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po ang pinakamahalagang gawain natin sa araw na ito, yung pakikinig ng salita ng Panginoon. At ihanda po natin ang ating puso, ang ating isip, upang yung mensahe ng Panginoon ay ating maranasan sa oras na ito. Ayun po, at tinatawagan ko po yung ating kapatid ng babahagi ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Madel. Ayan, praise God. Maraming salamat, Ate Juliet, no. Magandang hapon po, ay gabi na, gabi sa ating lahat, madilim na sa labas. Pakibati po yung ating mga katabi. Uy, kaya pa ba? Carry pa today? Pagod, no? Pagod sa trabaho, pagod sa school, pero kayang-kaya para sa Lord. Dahil sa Lord. Ang Lord naman talaga ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Ayun, binabati ko po ang lahat ng magandang gabi sa ating mga pastor, Pastora Wen, Pastora Babes, Pastor Archie, Pastora Saibel, baka naka-online, at sa milyong-milyon nating manonood, viewers yan. Viewers yan. So, yun. Paano ba ito sisimulan? Ayun, magpapasalamat muna ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Actually, nakaka-amaze ang pagkilos ng Lord. Last Sunday, alam nyo naman na kwento ko na ng bonggang-bongga. Na yung supposed to be kahapon dapat yung procedure ni Ellie, yung FNAB biopsy. Ano po yun? Kumbaga magtutusok dyan ng needle, kukuha ng tissue para i-biopsy. Kaso hindi po siya, sabi ko nga, ang bilis ng mga pangyayari. Pero tumawag sa akin nung Monday yung secretary na hindi daw siya tuloy. Kasi parang hindi available yung OR and all. So, yun sabi ko, bakit hindi tuloy? Pero, kumbaga, I still trust the Lord. Kumbaga, may purpose ang Panginoon, bakit siya na-delay.
And alam nyo, nakaka-amaze ang pagkilos ng Lord. Kasi nung sinabi ko yon na kung hindi man siya matuloy, Lord, praying na sana Monday. Kasi Monday, online yung mga bata. So kasi ang worry kapag hindi natuloy, sino yung mag-aasikaso dun sa dalawa kong estudyante? Kasi syempre si Ellie lang yung kasama namin sa ospital, tapos may pasok. So sinong mag-aalaga? Kung sinong susundo, sinong maghahatid and all. Kanina tumawag po sa akin yung secretary. Yon, sabi niya, Ma'am, confirmed na July 21 po. Sabi ko, tagal pa. Tapos wala ko sa calendar. Sabi ko, inulit ko sa kanya, kinonfirm ko, Ma'am, July 21, ganito, ganyan, ganyan. Ma'am, July 21 is, pag-check ko ng calendar, Monday. Nakaka-amaze, di ba? Hindi siya aksidente. Alam nyo, grabe, God is really moving sa pinakadetalyadong pangyayari ng buhay ng tao. Alam mong nararamdaman mo talaga yung pagkilos ng Panginoon. So nakaka-amaze, sabi ko nga, alam nyo ba ang prayer ko, nagbabago Kumbaga ang prayer ko, Lord, alam ko may i-reveal ka. Alam ko na this instance is talagang magbibigay ng glory sa iyo. Sa LTP, sabi, kung gusto mo nang maka-experience ng miracle ng Panginoon, may conflict, may problem. And we are facing a problem, a big problem, and I am expecting a big miracle. So nagpapasalamat po ako sa Lord in advance kasi alam ko, big miracle talaga yung ibibigay ng Lord. Yung i-reveal niya talaga ay malaki. Sabi ko, in 3 weeks, maraming pwedeng mangyari. Alam mo yung miracle na natunaw yung bukol na yan, nawala totally. It could happen because God is so amazing, He's so powerful, siya talaga yung pinakamakapangyarihan sa lahat. So yun, meron pa po kaming 3 weeks to pray more, at paano ba yun? Ina-encourage ko rin po ang lahat na isama po kami sa panalangin para po sa complete healing ni Ellie, at sama-sama po tayo magiging victorious dun sa laban na yun. So yun, praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Lord, napakabuti po talaga ng Panginoon. Ayan. So, mga kapatid, July na. Grabe, napakabilis talaga. January, February, March, April, May, June. So, nandun na tayo sa second half. Last month, ano yung pinag-usapan po natin? Brevity of life. Ang bilis naman talaga. Ang isi talaga ng buhay. Ang bilis. Diba? So, ngayon naman po, July, ang topic po natin is right believing leads to right living. Napakasimple po talaga. Alam niyo, ang simple. Maniwala ka ng tama. Pag tama ang paniniwala mo, mamumuhay ka ng tama. Napakasimple po talaga, no? Pero bakit nga ba nagiging komplikado? 'Di ba? So, dahil maiksi ang buhay, sabi, maiksi ang buhay. So, kailangan nating maniwala ng tama. Para yung kaiksian ng buhay, mamuhay naman tayo ng tama, mamuhay tayo ng maayos. 'Di ba po? Right believing starts with knowing and trusting the Word of God. So, ang title po natin ngayong gabi ay Believe the Word of God, First Step to Life. Tayo muna po ay manalangin. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at dinadakila, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid na naririto upang makarinig ng good news, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na gamitin mo po ang iyong lingkod to present how good you are. At Lord, ikaw po ang mangusap sa aming mga puso, sa aming mga isipan ng iyong mga mensahe ngayong gabi. At ma-apply po namin ito, Lord, sa pang-araw-araw, Panginoon. At ikaw ang mapapurihan sa aming buhay. Dalangin ko, Lord, na ikaw po ang maghari ngayong gabi at pangunahan mo po ang kaming lahat, Panginoong Diyos. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So, ayun. Alam niyo po itong ating Bible verse, yung ating story. Bible story dito sa ngayong gabi. Kasi, sa mga nagbabasa po ng sinesend ko, araw-araw, kada umaga, ayan. So, medyo fresh pa to, pati na rin sa mga kabataan na nag-children. So, ang ating pong tatalakayin ay ang Genesis chapter 2 verse 15. O, alam niyo yan, ha? Last month lang yan. So, ito po yung after ng creation. Sabi dyan sa verse 2:15, kumbaga, before that, na-prepared na lahat ng kailangan ng tao,
May mga hayop na, may mga halaman na, bago ginawa ang tao. 'Di ba? And then, sabi po sa chapter 2, verse 15, then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. Tapos po, ano lang po ang instruction dyan? To tend and keep it. Ano ang role daw ng tao? Ni Adan? Si Kuya Adan, wala. Sabi ko pa naman, sasabihin ko sa kanya. Ayun, ano ang role niya? Alagaan at pagyamanin ang Garden of Eden. In later verses, mga kapatid, alam nyo naman, nag-create si Lord ng partner or helper para kay Adan, which is si Eva, si Eve. Para hindi daw hindi solo palo si Adan, 'di ba? And ang ano doon is helper, just right for him. Perfect for him. Genesis 2:16 to 17, may instruction po dyan. Basahin po natin sa 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. May freely eat daw. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Surely die. Tatlo lang po yan. Tatlo lang yung hinighlight ko dyan. Sabi dyan, free to eat everything except the fruit of tree of knowledge of good and evil. Why? Because he will surely die. Ping energy naman dyan. Sagot kayo yan. Bakit ulit? He will surely die. May explanation ng Lord. Bakit siya nagbigay ng instruction? Hindi siya bossy. Binigyan niya tayo ng warning. Anong mangyayari? He will surely die. Kaya kailangan mong sundin yung wag. Diba? Napaka-simple. Ang simple lang yan. Pwede mong kainin lahat except yung isa. Yung fruit ng tree of knowledge of good and evil. Bakit? Mamamatay ka. Diba po? Napaka-simple. Tatlo lang po ang binigay. Ang God's Word usually, kumbaga pinapakita dyan dun sa earlier verse natin, simple lang. Freedom, may freedom tayo. Binigyan tayo ng instructions or command and may warning. Di ba po? Malaya tayo sa gagawin natin. Malaya tayong pumili. Pero ano yung pinipili ng tao? Despite the warning, despite the command, despite the instruction, may kalayaan tayong pumili. Pero bakit? Bakit hindi natin nasusunod? Napakasimple lang po, di ba? Bakit kaya hindi tayo nakakasunod, mga kapatid? Knowing na maiksi lang ang buhay natin. Kumbaga pwedeng susunod ako kasi bukas wala na rin naman. Pero bakit hindi tayo makasunod? So mga kapatid, dito po tayo dadako sa the temptation and fall of man. Makikita po to sa Genesis chapter 3 verse 1 to 19. Sabi po bibilisan ko lang po kasi medyo mahaba po talaga to at alam nyo naman na yan. Sabi po dyan, now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Ano dyan ng serpent? Cunning daw. Ano ba ang cunning? Tuso, tricky, di ba? And subtle ng question niya. Sinabi ba talaga ng Lord na hindi mo pwedeng kainin yung mga prutas? Kumbaga, ang subtle ng tanong. Di ba? Sinabi ba talaga ng Lord na huwag kang kakain ng kahit na anong bungang kahoy? Pero ang sabi ni Eve, and the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden. God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. So alam ni Eve ang command, ang instruction, tama? Kadaulit niya nga yung instruction kasi yung instruction na to binigay kay Adan. So, narelay yun ni Adan kay Eve kasi alam niya. Di ba po?
may konting tweak lang kasi ang sabi niya doon, wag lang yung nasa gitna. Dalawa yun. Diba? So, pero kung talagang malinaw sa'yo na wag mong kakainin, hindi mo pa rin kakainin. And sabi, and nor touch it. Ang linaw naman ng instruction kanina. Kahit ano, wag lang yung isa. Yung bunga ng isa. Ng fruit of knowledge. Diba? So, yun. Naulit ni Eve. So, alam niya. Sabi po, sa 4, then the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Parang sa lengguwahe natin ngayon, sinabi nung serpent, di nga. Totoo ba yan? Sigurado ka? Diba? Parang ganon. Twisted. Twisted lang. Hindi niya naman talaga sinabi. Alam naman natin na talagang, you will not surely die. Anong ibig sabihin dito ng serpent? Which is, yung physical death. Pero nagkakaroon ng spiritual death. Eyes opened, be like God daw, knowing good and evil. So twisted, no? So ano lang po, ikwento ko na lang yung iba sa verse 6. So, naano si Eve? Yun yung sinabi ng serpent. Nagkaroon ng room dun sa sinabi ng serpent na you will not surely die. Magbubukas ang mata mo. Sabi ni Eve, ang ganda nga sa paningin. Mukhang masarap. Parang okay naman talagang maging marunong. 'Di ba? So, anong ginawa niya? Pumitas, kumain, binagyan si Kuya Adan, at kumain din. Parang maisip mo, why Adan? Ikaw yung mismong nakatanggap ng instruction. 'Di ba? Parang ang bilis niyang malure. 'Di ba? So, sa verse 7, dahil nakain nga nila yung fruit na yon, nagbukas ang kanilang paningin, nalaman nilang sila ay hubad, naked. Kaya anong ginawa nila? Gumamit sila ng dahon ng igos to cover themselves. Sa verse 8, mga kapatid, basahin ko po ito. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Niread ko po to, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Dumating si Lord, nagtago sila. Yung red, hid themselves from the presence of the Lord. Dahil po nagkasala sila, they hide themselves. So ang kasalanan po pala talaga ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. At tayo ang nagtatago. Sabi po kasi dyan, sa verse 9, then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Tayo ang nagtatago, tayo ang lumalayo. Alam ng Lord na nagkakasala tayo, pero hinahanap pa rin natin. Hinahanap pa rin tayo ng Panginoon. Kaso tayo ang nagtatago. Sabi nga dito ni Adam, so he said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Sino po dito ang nagtatago sa Panginoon every time nagkakasala tayo? Nahihiya tayo, no? Every time nagkakasala tayo. Normal reaction. Nahihiya tayo. Pero sana bilang Kristiyano, hindi po tayo magtago sa Panginoon. Bagkus yung kasalanan na yun ay i-present natin sa Lord. Sabi po dyan sa 11, and he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? I believe alam po to ng Panginoon. 'Di ba? Pero tinanong niya pa rin. Sabi ni Adam, then the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. Nakikita niyo po sa pagkakasala, parang nadudugtungan, dumadami na agad. Sa mga simpleng ito, imbis na you present yourselves sa Lord, humingi ng patawad, anong ginawa? Ibinenta si Eva, di ba? Kumbaga parang nanisi. Di ba po? Parang sinisi niya pa si Lord na binigyan mo ko ng
Di ba parang ganun yung dating? Pero imbis na i-present agad natin sa Panginoon. Tumuloy po tayo sa 13. And the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" Kinakausap pa rin ng Lord. Alam mo yun, ang Panginoon, communication talaga yung ipine-present niya sa atin. Tayo lang talaga yung ibang sumagot. Sabi ng woman, "The serpent deceived me, and I ate." Kumbaga, wala pa rin owning na tayo ay nagkamali. Tayo ay humingi ng patawad sa Panginoon. Ano pa din? Pinasa ulit. So mga kapatid, the word here is, the serpent deceived me and I ate. Gaano po ka-importante, gaano ka-clear ang instructions ng Panginoon? Balik po tayo sa kanina. It's very clear. 3 lang. We have freedom. Meron siyang mga inuutos, meron siyang mga command na simple lang talaga. And para masunod natin yung command na yon, may warning. Ganun lang po talaga kasimple. Alam niyo po kaya yung talagang board ko dyan sa unahan, sa easel, is napakasimple. Kasi napakasimple lang naman po pala talaga. Tayo lang yung nagpapahirap. Free to eat everything except that one fruit. Yun lang. Wala na, may warning pa. Puno pa siya ng warning. Kasi alam natin na ang warning ng Panginoon is for us. Yung command ng Panginoon ay para rin naman talaga sa atin. Di ba po? Tama po kayo. Tama po? Lahat ng command, lahat ng law, lahat ng batas ng Panginoon, it's for our own good. Di ba? Para hindi tayo magkasala at para hindi din tayo magtago sa Kanya. Pero sa atin ngayon, sa atin po, sa present time, ang linaw ng mga instructions. Malinaw po ba? Kasi ang Lord yan po talaga ang gusto, may clarity. Ayaw ng Lord ng may konting, yung hindi malinaw. Ang Lord, clear yan sa lahat ng instructions niya. Di ba po? Sa ating mga kabataan, Hana, Alex, Eli, lahat na ng kabataan, hindi na ako mag-name drop. Sabi, wag muna kayong mag-boyfriend. Diba? Ang clear ng instructions, wag muna. Bakit? Kasi hindi pa tama. May pwede kayong mapahamak. It could kumbaga birth to more sin. Diba? Tuloy-tuloy yan, diba? May mga warning. Bakit? Bakit wag munang mag-boyfriend? Kasi para ang priority mo, si Lord, yung pag-aaral mo, diba? Yun, kumbaga, napakalinaw. Hindi ka pa ready kasi bata ka pa, hindi pa tama, kumbaga hindi ka pa mature enough sa mga decision failing. Pero still, we fail to follow. Bakit kaya? 'Di ba? Ang simple lang. Huwag mong hawakan kasi mainit. Huwag mong, 'di ba? Ano nangyari? Hinawakan, napaso, nasaktan. Tayo yun, di ba? Actually, napakadami po. Napakadami. Ang daming instructions. Ang instruction ng Panginoon, malinaw po talaga. Trust in the Lord. Pero eto tayo, worry ng worry. Ang linaw. Trust in the Lord. Those who are weary and heavily burdened, come to me and I will give you rest. Pero tayo, scroll tayo ng scroll. Ano tong sakit na to? Parang ako lang, di ba? Ano tong sakit na to? Tanong ako ng tanong sa safari. Pero ang sabi ng Lord, kung worried ka, sa akin ka pumunta. I will comfort you. Doon pa lang nagfe-fail na tayo. Napakalinaw ng instruction ng Lord. Pero ito tayo, hanap ng sagot. Where it's very clear. Well, mga kapatid, sabi po dyan, we need to trust. Trust God's word. Yun ang number 1. Yung instruction ng Lord, malinaw. We just have to trust it. Di ba po? When we lack trust, yun po yung maliit na butas para malure tayo ng devil. That one tiny hole, doubt, malulure agad tayo ng devil. Di ba? Ang devil pa naman, sasabihin, masama ba talaga yan? Parang ikaw Kristiyano, no? Hindi malinaw sa'yo, masama ba talaga mag-boyfriend? Ginagawa naman ng lahat. It's socially acceptable. So, masama ba talaga yan? So, ayan na ang devil. Meron ng maliit na butas. Papasukan ka na ng mga thoughts. Diba?
So, ayun na, mangyayari. Manganganak ng maraming kasalanan. It's because we don't trust God's word that it's for our own good. Binigyan niya tayo ng freedom, pero merong kalakip yung instruction that we have to follow or else something would happen bad. Di ba po? Alam niyo mga kapatid, ganun ang devil eh. Kapag kumilos ang devil, napaka-subtle. Hindi mo ramdam, devil na pala. Dapat, kaya kailangan pinagpe-pray natin ng discernment. 'Di ba? Ang Lord ang kumakausap sa atin. Kasi ang devil, subtle 'yan. Alam niyo kung doon sa magkakaroon ng investigasyon, tatanungin, tinanong ng Lord yung serpent, diniceive mo ba talaga si Eve? Ano sasabihin ng devil? Tinanong ko lang siya kung totoo bang pinagbabawal mong kumain ng prutas. Yun lang yung ginawa ng devil. Kaso nga lang, there's this little doubt, kulang sa trust, kaya nagkaganon. Di ba po? So, mga kapatid, siguro, yun yung bakit si Eve talaga yung kinausap ng devil? Kasi hindi siya yung naka-receive ng instruction ng command firsthand. So, ano pong sinasabi ko dito, mga kapatid? Kaya dapat po tayo, pag nagbasa tayo ng Bible, firsthand. Amen? Hindi yung kung ano lang yung narinig natin. Narinig natin doon, narinig natin sa preacher, yun na yun. Dapat meron tayong first-hand reading of God's Word. Magbasa tayo ng tayo, babasa natin sa Biblia. Hindi yung kung ano lang yung sinasabi ng preacher dito, that's it. Dapat meron pa. More. Kasi the more na nakikita natin, nababasa natin ng salita ng Panginoon, mas lalo natin siyang nauunawaan, yung character niya, mas nagtitiwala tayo sa Kanya, at mas nakikilala natin siya, at mas madali siyang sundin. Yun mga kapatid, first hand. Importante po na first hand nating nababasa ang instruction, yung warning na binibigay ng Lord, so that we can follow it, di ba? And kapag yun ay we trust that God's word, anong mangyayari? We will not be deceived. Kasi mga kapatid, lahat po ng salita ng Diyos ay nasa loob ng Bible. And that is the truth. Yun lang po ang hindi nagbabago. Madami na pong nagbabago ngayon. Yung bawal noon, pwede na ngayon. Diba? Yung mga hindi katanggap-tanggap noon, sila pa yung namamayagpag ngayon. Pero ang Biblia po, mga kapatid, ang katotohanan lang. At yan ang panlaban natin sa father of lie, which is si Satan. Kasi yan ang gusto ni Satan eh. He will feed us lies para tayo ay magkasala in a subtle way. Hindi natin ramdam. Dapat first hand tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang kada Sunday, hindi lang kapag sharing, kapag may topic, di ba? Dapat every day. Minsan, alam mo yung God's Word, sa Facebook post mo na lang nababasa. May naano ako doon eh. Ano nga yun? Teka lang, sana maalala ko. A dusty Bible would lead to a sinful life. Tignan natin yung mga Bible natin sa bahay kung maalikabok na. Diba? Because it leads to a sinful life. We have to read God's Word firsthand. Nandyan po ang lahat ng instruction. Kapag yan pinaniwalaan natin, it will lead to right living. By reading God's Word, nasabi ko na po kanina, we will know more God. We will know God more, His character, kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano siya ka-faithful, and maiiwasan po natin yung lahat ng pinapangamba natin, lahat ipagkakatiwala natin, at madali pong sumurrender. Lahat kaya nating isurrender sa Panginoon. So mga kapatid, ina-encourage ko po ang lahat. Let's read the Bible. Nakakatuwa si Mama Baby. Nagbabasa talaga. Yung sinesend ko, sabi niya, doon lang ako nakakapagbasa kasi yun malaki. Nababasa ko. Alam niyo po yun? Kaya iba eh, kapag ikaw ay puno, busog sa salita ng Panginoon. Iba po talaga. It changed us, our mindset, nagbabago lahat. We can trust
'Diba? So, yun. If we really want to know God more, mas lumalim tayo spiritually, mas deeper ang relationship natin sa Panginoon, let's read our own Bible. First hand. Basahin po natin yan. Huwag natin paalikabukan. And so, meron po akong 2 points na iiwanan po sa inyo. Ayan, mabilis na. Wrong believing leads to wrong living. Diba? Yung title natin ngayong buwan, right believing leads to right living. Minsan, iba pag negative eh. Pag ninegate mo yung statement, biglang mas may tusok agad, diba? Mabilis po mapasok. Kapag mali ang paniniwala mo, may mga wrong choices ka, magkakamali ka sa buhay mo, puro mali. Basta mali ang paniniwala mo. Ngayon mga kapatid, let's assess our lives. Maayos ba akong nakakapamuhay ngayon? Am I living it right or wrong? Paano natin malalaman yan kung tama o mali? Dala ko ba ang fruits of the Holy Spirit? Minsan po, yan ang inaano ko eh. Chine-check ko. Do I have peace, love, joy? Nandito ba? Doon natin malalaman kung tama tayo namumuhay, kung may fruit. At kung yung fruit na yan ay na-share po natin sa iba. Na ibabahagi natin sa iba. May self-control ba ako o mainitin yung ulo ko? Lagi na lang akong galit. Yan, number 1. Lagi kang galit. Diba? Lagi akong galit. So yun. O makatango naman. Konti lang. Diba? Diyan natin malalaman. Check natin. Lord, am I living it right or wrong? Assess. Kung bagsak tayo, then, balik tayo sa Word of God. The truth. Basta tayo ng Bible. Dapat naman talaga, everyday mga kapatid. I encourage everyone, masarap pong magbasa ng Bible. Read it, meditate it day and night. It will change your life. Talagang mas mauunawaan mo ang Panginoon. So mga kapatid, wrong believing leads to wrong living. Or it could look like this. Gulo, di ba? Ang hirap. Naguluhan kayo? Gulo, no? Ang gulo nung arrows natin, kanina ang linaw. Isang diretso lang, patungo sa Lord. Pero ngayon, putol-putol pa. Ano yung putol-putol na yan? Putol-putol ang Bible reading, fellowship, lulubog, lilitaw, yung presence ng Lord sa buhay natin, putol-putol din. Prayer life natin, kamusta? Putol-putol din ba? Yung why, 2, are we living a double life? Mundo, sa Lord, tug of war, saan mas malakas? 'Di ba? Minsan yung paniniwala natin, minsan lang naman. Okay lang 'yan, maiintindihan ng Lord. 'Di ba? Saan po tayo? 2 'yan. Sa masikip, sa maluwag, o dun sa circle, ikot-ikot lang. Minsan ako parang nasa loop, no? Ikot-ikot lang. Paano yung ikot-ikot lang? Alam mo yung instruction ng Lord, malinaw sa'yo, pero hindi mo nagagawa. Wala kang action, kaya ikot ka lang ng ikot. Wala kang natututunan. Gusto ng Lord, may matutunan ka. Hanggat hindi mo yan napapagtagumpayan, iikot lang talaga. Minsan ako ganun po, mga kapatid. Sabi ko, nasa loop ako, may tinuturo ang Lord sa akin. We have to assess. Laging, Lord, anong message mo? Bakit ako pa ulit-ulit? Bakit ako pa ikot-ikot? Because may message ang Lord. Ayaw niya ng ganyan, mga kapatid. Gusto niya laging papunta sa Kanya. Or pa-U-turn. U-turn tayo dyan. Nakakilala, okay, hype na hype tayo, tapos balik na lang muna ulit. Nakalimot eh. May nakalimutan ako doon, may gusto akong balikan. Diba po? Balik ng gawi. U-turn. Alam niyo po, yan ang pinaka-ayoko sa lahat eh. Kasi parang ubos oras. Sayang. Huwag na tayo mag-U-turn. Diretso tayo sa Panginoon. Wala mag-U-turn na. Tapos, ano yung isa yung pag-ganon? Usually yan, ginagamit ko kapag may post, di ba? Towards a person. Me arrow. More of me. Ako. Para sa akin, mga selfish desires. Di ba? Hindi siya nakapoint sa Panginoon. It's a me arrow. Or yung 4 na arrow. Di mo na malaman kung anong unahin mo.
Ano ba talagang unahin ko? Taas, baba, kanan, kaliwa, gulo-gulo. Ang gulo ng paniniwala mo. 'Di ba? So, mga kapatid, ano po ba talaga? Ang gulo, no? Ang gulo? Ang gulo. Oh. Diba? Gising pa ba kayo? Yan. Ang gulo. Naiisip nyo ba, ano ang araw ko? Sige nga, let's reflect. Asan yung araw ko? Saan pointing? Dalawa ba? Living a double life? Saan papunta yung araw ko? If you wanna make it clear, paulit-ulit po ako, let's read the Bible. Kasi nandun lahat ng katotohanan. So, kung ano ang kasinungalingan ng mundo, may panlaban po tayong katotohanan. Kasi ang mundo punong-puno na yan ng chismis, punong-puno na yan ng lies, di ba? Ang dami. Ang daming sinasabi ng mundo na eto yung standard, pero standard ba yan ng Lord? Hindi naman. Di ba? Ganun ganun ang mundo. That's the nilulure tayo, binabago tayo ng mundo. So, huwag tayo magpapabago sa mundo, mga kapatid. We have to stand firm. Paano tayo makaka-stand firm kung hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia? And when we read the Bible, kailangan po may presence ng Holy Spirit. We have to pray. Kung hindi, nako, baka mamaya magkamali tayo ng pag-unawa. Diba po? So, yun. We have to read the Bible, trust what's in it, and follow. And ang Lord po, mga kapatid, ang mag-a-align ng lahat ng mga gulugulong araw na yan. Siya yung magwawala ng mga doubts at hindi po tayo madedeceive because there is clarity. Sa Bible, punong-puno po ng clarity. It's talagang nagsasalita ang salita ng Diyos. It's alive, diba? So, number 2 po, right believing begins with trusting God's Word. We have to trust God's Word. Amen? Let's trust God's Word. Kasi kung sana nagtiwala si Eva sa Panginoon na may mas magandang plano, hindi yan maaano eh. Kasi alam niya naman na-recite niya pa nga eh. 'Di ba? Kasi lack of trust talaga, that little tiny hole, papasok po talaga ang devil dyan. Dahil talagang ang devil ay cunning, sabi nga kanina, tricky, manipulative. So, check natin. Natitrick na ba tayo ng devil? Namamanipulate na ba tayo? Nalilin lang ba tayo ng mga standard ng mundo? Anong standard ba ang sinusundan natin? Standard ba ng Bible? O standard ng mundo? So, alam nyo mga kapatid, araw-araw po nating battle yan. Battle yan kasi sumisigaw ng lies ang devil. Na you are not good enough. Diba? Minamagnify niya yung mga worries, yung mga problem. Pero ano ba sabi ng Biblia? You are a friend of God. You are a child of God. We are the apple of His eyes. Pero ano sinasabi ng devil? You are not good enough. Kaya masama yung loob natin di ba? Kasi yun minsan yung pumapasok sa isip natin. So, yun lang talaga masasabi ko. Trust God's Word. Paano natin mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos nang hindi naman natin alam? Again, read. Pag nagbasa tayo, lahat ng character sa Biblia, makikita natin yung power. Talagang sino-showcase yan ng Bible sa character ng Panginoon. I-showcase yan ng Bible at mararamdaman mo siya dito sa puso mo. You will surely understand ang presensya ng Panginoon. So yun mga kapatid, 1 is wrong believing leads to wrong living. 2, right believing begins with trusting God's Word. And so, it puts us to this verse. Genesis chapter 3 verse 15. Marami po ako nilaktawan pero sana mabasa niyo po ulit ha. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Capital S po yung seed because this is Jesus Christ. Okay, the seed na sinasabi dito ay si Jesus Christ. And ito po yung sinasabing first prophecy and first gospel. Ang kinakausap po dito ng Panginoon ay yung serpent, which is si Satan. So ang sabi po dyan, I will put enmity between you and the woman. May conflict si Satan and humanity.
kaaway po natin mga kapatid si Satan. Akala po ba natin binibigay ni Satan lahat ng gusto natin? No. Kaaway natin si Satan, we are a friend of God. Ginagawa ni Satan yun para mapalayo po tayo sa Panginoon. There is battle between evil and God's people. Pag nagbasa po tayo ng Bible, malinaw po yan from Old Testament to New Testament. There is battle. At kasama po tayo dyan sa spiritual battle na yan. All of us are facing the battle. Paano natin mapapagtagumpayan? Know God. Paano? Read the Bible. And that seed is Jesus. Sabi po dyan, He shall bruise your head. Paano po yan naipakita sa New Testament? Suffering ni Jesus Christ, death on the cross. But, you shall bruise His heel. He shall bruise your head. Diba? Kung ikaw heel lang, si Lord, ika-crush yung head ng serpent. Crush the serpent's head. And it means victory. Sabi po dyan sa John 19:30, so when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. And bowing His head, He gave up His spirit. So yung prophecy, nangyari po dyan sa John 19:30. And do we believe that it is done? Do we believe that it is done? Yes, it is done, mga kapatid. It is done. It is finished. Sabi sa Hebrews 10:10, we are made holy through the sacrifice of God, of Jesus. So mga kapatid, kung naniniwala po tayo that it is finished, then, kung ginawa po tayo, we are made holy, then we should live righteously. We will surely live right. Believe the Word of God is our first step to living. Really living. Kung noon sa Old Testament, kay Adam and Eve, nagkaroon ng spiritual death, dahil it is done, naniniwala tayo that we are living, spiritually living, not dead. So mga kapatid, let's live. Dapat nabubuhay sa atin ng Panginoon. Dapat present siya sa lahat ng ginagawa natin. And, sabi po dyan, first step, when we accepted Jesus, that Jesus finished it, then it is victorious. It is done. So anong gagawin po natin? Let's fix our eyes on Jesus, the perfecter of our faith. Victorious po ang ating Panginoon. So mga kapatid, if we are feeling down right now, may mali sa pamumuhay natin ngayon. Hindi tayo nakakapagbasa, hindi natin alam ang katotohanan, lagi na lang tayong naloloko ng lies, ng devil, lagi na lang tayong nadadapa, paulit-ulit, ikot-ikot lang yung mga arrows natin. Let's go back to Jesus. Jesus will go back. Dadalhin tayo ng Panginoon paulit-ulit, pabalik sa Kanya. It's Jesus who will bring us back. Yung relationship natin sa Panginoon. Kung nahihirapan tayo, naguguluhan, nagwo-worry, look on Jesus. Fix our eyes on Him. And mga kapatid, we need to stand firm sa ating paniniwala sa ating Panginoon. That Jesus is our God. And surely, right living will follow. Jesus. The name Jesus is powerful. Kung naluluto tayo, naguguluhan, Lord, help me. Give me wisdom, discernment to choose what is right. Is it pleasing unto you? Yun lang naman po talaga eh. Pag gagawa tayo ng choices, kalugod-lugod ba to sa Panginoon? So yun mga kapatid, yun lang po ang iiwanan ko ngayong gabi. Assignment is to read our Bible, fix our eyes on Jesus, and surely, we will live right. Maniwala tayo sa salita ng Diyos na ito ay buhay, at kung nasa saan man tayo ngayon, ibabalik niya tayo yung araw natin pataas. Hindi pa ikot-ikot, kundi patungo lamang sa Kanya. Tayo po ay manalangin.
Panginoong Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat, Lord, sa reminder. Lord, na maging matalino kami, Panginoon, sa mga lies ng devil. Panghawakan namin, Lord, ang katotohanan na ibinibigay mo. Mga instructions mo, Lord God, ikaw lamang ang mapapurihan sa aming buhay. Dalangin namin, Lord, na yung mga choices namin sa buhay, Panginoon, ay kalugod-lugod sa iyo. At yung mga kasalanan, Panginoon, na nagpapalayo sa amin sa iyo, natatakot kami, nahihiya kami, Panginoon. We pray, Lord, na i-present namin ito sa iyo dahil ikaw lang talaga yung maglilinis ng aming mga puso. Dalangin namin, Lord, sa mga pagkakamali namin, sa mga pagkukulang namin, Panginoon, ay kapatawaran na nagmumula sa iyo. Help us, Lord, to live right. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw ang maitaas sa aming buhay, ikaw ang maghari, O Lord God. Maraming salamat, Lord. We entrust to you everything, our worries, yung mga salita mo, Panginoon, ay buhay. At yun po yung panghahawakan namin, Lord. At sabi mo nga, it is finished. You are victorious, Panginoon. At hinahawakan din po namin yung victory na yon sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Dalangin po namin ang iyong paggabay. Ang iyong mga salita ay matanim sa aming puso at madala namin maging blessing din sa ibang taong nakapaligid sa amin at mamuhay kami ng tama. Maraming salamat, Panginoong Diyos. To you belong all the glory and highest praises. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po. Thank you, Sister Madel. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. So talagang yung message ng Panginoon ay alam ko sa bawat isa sa atin. Ito yung nagbibigay sa puso natin na talagang kapag yung ating mata ay ating laging nakatuon sa Panginoon, talagang ibibigay ng Lord yan. At sabi nga doon sa ating tema na sinasabi rito ay right believing begins with trusting God's Word. Through the Word of God. Kaya nga po nagkakaroon ng transformation. Hindi tayo ang nagtatransform, kundi ang Panginoon kasi wala naman talaga tayo. And sabi nga ang key point ay God's Word. The Word of God na minsan, di ba po, nakakaroon tayo ng, ba't nagagawa ko to? Na dating hindi ko ginagawa. Bakit? Dahil naando na yung Spirit ng Lord. Dinadirect na ng Lord ang bawat isa sa atin. Kasi alam ng Lord na through Him, makakaroon ng pagbabago sa ating buhay. At sabi nga, yung magulong buhay, minsan, di ba po, may mga pagkakataon na dati hindi tayo ganito. Pero dahil sa ating paglapit sa Panginoon, dahil sa ating pag-surrender ng ating buhay sa Kanya, binabago at binabago tayo ng Panginoon. May mga pagkakataon man na nahihirapan tayo. Huwag tayong mag-alala kasi naandito si Lord. Fix our eyes on Jesus. Kasi alam natin, siya talaga yung author ng ating buhay na magbibigay ng katuparan sa nais ng Lord sa atin. Ayun po, at meron din po tayong ilang announcement dito. So, couples evaluation this Sunday. And number 2, ministry heads meeting. So yun po, after fellowship. And ito po yung pinakamahalaga. So yung dawn prayer, worship team assigned care of Sister Jamie. So lahat po ng mga worship team, hindi lang po worship team, mga kabataan, yung mga youth natin. So it's time na tayo po ay, na ang bawat mga youth ay mag-join na po tayo sa dawn prayer. So, hindi lang youth, couples, PCGs, ito na po yung panawagan ng Panginoon para po makita natin kung paano talaga na hindi lang isa, kundi lahat tayo. Kaya nga po tayo naririto Kasi ang nais ng Panginoon talaga, mag-grow ang bawat isa, magkaroon ng deep relationship sa ating Panginoon. Kaya yun po, ulitin ko, dawn prayer this Sunday, worship team assigned with care of kay Sister Jamie. Ayun po. Ayun po, kaya inaanyayahan ko po ulit ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sige po, muli po tayong pumikit at manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat because of your grace,
Because of your love, Panginoon, sa bawat isa, we are here, Panginoon. Salamat, Lord, sa mensahe mo, Panginoon, na alam ko, Lord, na ang lahat, ang bawat isa sa amin, Panginoon, tumama po ito sa aming puso, Lord. Dahil sa salita mo, Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago, Panginoon, sa aming isip, sa aming puso. It's because of you, God. Salamat, Lord, sa bawat isang naririto, sa mga kabataan, sa mga couple, sa mga single, PCGs, Lord God. Alam po namin ang mensaheng mong ito ay magbibigay, Panginoon, ng deep relationship sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na i-assess ang aming sarili. Kung ano po yung mga bagay, Panginoon, na dapat naming baguhin, na hindi lang kami, kundi kasama ka namin, O God. Help us, O God. Lord God, we pray, Panginoon, sa bawat isang naririto, even sa mga nasa online, Lord God. May your spirit be within us, O God, upang makita namin ang kahalagahan mo through your word, Panginoon, nangungusap, Panginoon, sa amin. Salamat, O God, dahil sa iyo, Lord God, nakakalapit kami, may mga minsan na nagagawa kami, Panginoon, na hindi mo kalooban, pero salamat dahil patuloy at patuloy kang lumalapit sa amin, Panginoon, dahil ang nais mo, Panginoon, magkaroon kami ng maayos na pamumuhay, mag-depend kami, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Ikaw ang lagi namin kausapin sa bawat decision-making namin. Kaya Lord, dalangin po namin na tulungan mo po kami na laging nakatuon ang aming puso sa iyo, ang aming mata sa iyo, O God, dahil ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless to everyone.